Sa isang malamig na gabi, isang batang babae na nagngangalang Suzo ay dinala ng kanyang ama papunta sa isang bodega dahil hindi niya matiis ang pagtingin sa kanya. Nais ng kanyang ama na hindi na lang sana ipinanganak si Suzo at balak niyang iwan siya roon magdamag. Subalit ilang minuto lamang ang nakalipas ay lumabas ang kanyang kapatid na si Genta upang subukang palayain siya, gayunpaman ay nagulat siya nang matuklasan na wala si Suzo roon, natatakot at nagmamadali siyang hinanap si Suzo sa buong nayon at sa wakas ay natagpuan niya ito habang tumawid sa isang tulay palabas ng nayon. Dali-dali siyang lumapit kay Suzo at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naipagtanggol mula sa pang-aabuso ng kanilang ama, dahil mapapahamak lamang siya kung susubukan niyang protektahan siya. Si Suzo ay ipinanganak na may demonyong mata at ito ay panahon ng feudal na Japan kaya't siya ay tinaguri ang isang sumpang bata at itinuturing na walang kwentang peste. Alam niyang walang paraan para siya ay mamuhay ng normal na buhay na may ganitong mata, kaya sinabi niya kay Genta na umuwi na lang ito nang wala siya. Tumayo si Genta sandali at pinag-isipan ang kanyang susunod na hakbang, sa huli ay nagpasya siyang mas mahal niya ang kanyang kapatid kaysa sa natitirang bahagi ng kanilang pamilya. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at hiniling sa kanya na tumakas kasama niya. Magkasama silang tumakas mula sa kanilang lumang tahanan kaso umuulan pa rin kaya nagsimula ng lumamig ang paligid. Wala silang mapupuntahan para magkanlong kaya dinala ni Genta si Suzo sa mga guho ng isang lumang gusali. Magkasama silang nagyakapan upang subukang magpanatili ng init ng katawan. Nakatulog na si Suzo at malapit na rin siyang makatulog kaso bago siya tuluyang makatulog, napansin niyang may lalaking lumalapit sa kanila at may sinasabi tungkol sa pagkupkop sa kanila. Nang magising si Genta ay natagpuan niya ang sarili na binubuhat ng lalaki at samantalang si Suzo ay naglalakad sa tabi nila. Natuwa ang lalaki nang makitang nagising na si Genta kaya ibinaba niya ito at nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang nayon ng lalaki. Karamihan sa mga naninirahan sa nayon ay mga panday na dalubhasa sa paggawa ng mga katana, kaya abala ang lahat sa kanilang gawain sa ngayon. Dinala ng lalaki si Genta at Suzo sa kanyang bahay at pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng kanyang anak na babae. Masaya siyang makita ang ama ngunit na curious din siya sa dalawang bata na nakatayo sa likuran niya, kaya't ipinaliwanag ng lalaki na sina Genta at Suzo ay manirahan na kasama nila mula ngayon. Tinanong niya ang kanyang anak na babae kung ayos lang ba ito sa kanya, tila nasabik siya sa ideya dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng mga kaibigan na makakalaro. Lumapit siya kay Genta upang magpakilala bilang si Shirayuki at umaasa siyang magkakasundo silang tatlo mula ngayon. Nang gabing iyon ay nahihirapan si Genta na makatulog kaya tinanong siya ni Motoro kung may problema ba. Siya ay abala sa paglinis ng kanyang espada kaya nagtanong si Genta kung siya ba ay isang samurai, ngunit sinabi ni Motoro na siya ay isang sentinel at ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga mahahalagang tao at lugar. Kalaunan ay sumama sina Genta at Suzo kay Shirayuki at Chido sa ilog at sa daan pauwi. Nagtanong si Genta tungkol sa ina ni Shirayuki na si Yox, na tumulong sa kanila na manatili sa nayon at ipinaliwanag ni Shirayuki na si Yox ay isang Atsukihaim na isang dalaga ng Diyos ng Apoy, at tanging ang pinuno ng nayon at ang kanyang asawa na si Motoro at ito ang sentinel ang makakakita sa kanya. Kinabukasan, nagsanay si Genta kasama si Motoro sa pakikipaglaban gamit ang espada kaso madali siyang bumagsak nang hindi man lang pinagpapawisan ang sentinel. Sinabi niya kay Genta na mahaba pa ang kanyang lalakbayin ngunit kung patuloy siyang magsasanay, tiyak na magiging master siya balang araw. Lumipas ang mga taon at si Genta ay naging bagong sentinel ng dalaga ng shrine at dumalo siya sa isang pagpupulong sa pagitan ng lahat ng opisyal ng nayon at ng dalaga ng shrine, na nakatago sa likod ng kurtina upang walang makakita sa kanya ng direkta. Sa simula ng pagpupulong at pinuri niya si Genta sa kanyang kahusayang pumatay ng mga demonyo. Sinabi niya na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho sa pagpapanatiling ligtas ng nayong ito, at ang pinakahuling demonyong kanyang nakaharap ay sinubukan na gumamit ng anyong tao para makapasok sa nayon. Kinabahan ang isa sa mga opisyal nang sabihin ito ni Genta at tinanong ng iba kung may ideya ba siya kung bakit nais ng isang demonyo na makapasok sa nayon. Iminungkahi ng isang opisyal na maaaring pagkatapos ng demonyo ang dalaga ng shrine dahil ayon sa alamat, kung makakain ng demonyo ang atay ng isang dalaga ng shrine ay magiging immortal ito. Kaso maaari rin itong pagkatapos ng sagradong espada na uri na ipinapasa ng mga dalaga ng shrine sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay napakahalaga kaya't makatuwiran para sa mga demonyo na pag-interesan ito.
Binanggit ng isa sa mga opisyal na ang espada ng uri ay ginawa ng isa sa pinakamahusay na mga panday na kilala sa tao. Sinasabing may mga mahiwagang kapangyarihan na nakapaloob dito at kung talagang pagkatapos makuha ng mga demonyo ang espada ng uri ay maaari itong magdulot ng panganib sa buong nayon, kaya't pinayuhan ng pinuno ang lahat na manatiling mapagbantay. Subalit sinabi ni Kamasa na walang dapat ipag-alala dahil siya at si Ginta ay namamahala sa pagbabantay ng shrine, ngunit personal niyang iniisip na hindi karapat-dapat si Ginta para sa trabaho. Nagsisimula ng magtalo sina Genta at Kamasa pero pinatatahimak sila ng pinuno at ng shrine. Natapos na ang pagpupulong kaya umalis na ang lahat sa shrine maliban kay Genta dahil trabaho niyang bantayan ito. Ngayong sila na lamang dalawa ay lumabas ang dalaga ng shrine mula sa kanyang silid at ito pala ay si Shirayuki. Tinanong siya ni Genta kung ano ang ginagawa niya dahil hindi dapat basta-basta nagpapakita ang isang dalaga. Ngunit dahil matagal na silang magkaibigan ni Ginta at hindi niya nakikitang kailangan pa ang pormalidad, sinabi niya sa kanya na naroon din si Suzo pero hindi dapat pumunta ang karaniwang tao sa shrine kaya talagang hindi siya dapat naroon. Mukhang hindi tumanda si Suzo sa nakalipas na ilang taon at nang gisingin nila ito ni Shirayuki ay tuwang-tuwa siyang makita muli ang kanyang kuya, bagaman abala si Ginta sa pagpatay sa mga demonyo at bihira niyang makita si Suzo. Masaya rin siyang makita ito ngunit pinagalitan niya si Suzo dahil bawal itong pumunta sa shrine. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya maaaring bumisita kay Shirayuki samantalang si Ginta ay maaaring makita ito anumang oras, pero ang mga patakaran ay patakaran kaya sinabi ni Ginta na bumalik siya sa kanilang bahay. Matapos umalis si Suzo ay bumalik ang pinuno sa shrine at may mahalaga siyang kailangang pag-usapan kay Shirayuki kaya hiniling niya kay Ginta na bigyan sila ng privacy. Sa una ay tumanggi si Ginta dahil tungkulin niya bilang sentinel ni Shirayuki na lagi siyang nasa tabi nito. Kaso binanggit ni Shirayuki kay Ginta na maaari siyang magpahinga sa araw na iyon kaya't sa huli ay pumayag siya at umuwi muna. Samantala sa labas ng nayon ay may dalawang demonyo ang nakatutok kay Suzo dahil sa kanyang demonyong mata. Nang gabing iyon ay palihim na lumabas si Shirayuki mula sa shrine at nakipagkita kay Ginta dahil may mahalaga siyang gustong sabihin. Nang kausapin siya ng pinuno kanina at binanggit nito sa kanya na dapat siyang magtuon sa pagkakaroon ng tagapagmana upang palitan siya sakaling mapatay siya ng mga demonyo, bagamat tila morbid na tama ang pinuno kaya kailangan ng mag-asawa ni Shirayuki. Napagpasyahan na siya ay ikakasal kay Kamasa na pangunahin na dahil siya ang anak ng pinuno at siya ang magiging bagong pinuno ng nayon, hindi sigurado si Ginta kung ano ang dapat niyang maramdaman tungkol sa balita, at hindi rin masaya si Shirayuki dito. Inamin niya na siya ay umiibig kay Ginta at sa totoo lang ay palihim siyang lumabas dito na may balak na hilingin kay Ginta na tumakas sila at magsimula ng bagong buhay, ngunit alam niyang hindi pumayag si Ginta dito dahil siya ay nagsumpa na protektahan ang nayong ito at nag-ensayo ng maraming taon upang maging sapat na malakas para ipagtanggol ito, at ganoon din si Shirayuki nang siya ay maging dalaga ng shrine ng nayon. Kung tatakas sila ngayon ito ay magiging insulto sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas ang mas maraming oras at muling tinawag si Ginta sa isang pagpupulong kung saan siya ay inabisuhan tungkol sa isang pagkakakitaan ng demonyo sa kagubatan, siya ay inatasan na patayin ang demonyo kaya naghanda siyang umalis kaagad. Gayunpaman bago siya umalis ay hinarang siya ni Kamasa at alam niya na marahil ay narinig na ni Ginta ang balita tungkol sa kasal ni Shirayuki sa kanya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos si Ginta na parang hindi siya apektado. Binanggit ni Ginta na walang dapat ikagalit dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng shrine at ng nayon. Ang nakakagulat sa sitwasyong ito ay hindi man lamang siya nagyayabang sa pagpapakasal kay Shirayuki. Alam niya na si Ginta ay umiibig dito at si Shirayuki ay umiibig kay Ginta kaya't pakiramdam niya ay mali na pakasalan niya si Shirayuki. Kaso nagdesisyon na si Ginta kaya umalis siya sa nayon upang tuparin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan ay biglang inatake si Ginta ng malaking demonyo bago pa man magsimula ang laban. Tinanong niya ang demonyo kung mag-isa lang ito dahil ayon sa ulat ay may dalawang demonyo sa labas dito, at ipinaliwanag ng malaking demonyo na ang kanyang kasama ay may inaasikasong negosyo sa nayon. Hindi ito magandang balita at habang abala si Ginta sa pakikipaglaban sa malaking demonyo ay nagpapatuloy ang tensyon sa nayon. Nagtagumpay si Ginta na putulin ang isa sa mga braso ng demonyo. Subalit patuloy itong umaatake kaya't napilitan siyang umatras at kinuha ng demonyo ang putol niyang kamay at hindi ito nagalit sa pagkawala nito at sa halip, humanga pa ito sa kakayahan ni Ginta na maputol ito.
Samantala sa nayon ay hinarap ni Suzo ang demonyong si Buddy at labis siyang natakot. Sinabi ng demonyo kay Suzo na hindi niya kailangang matakot dahil siya ay tulad din niyang isang demonyo, ngunit itinanggi ito ni Suzo. Napagtanto ng demonyo na ang pagmamahal ni Suzo kay Ginta ay maaaring pumipigil sa kanya na maging ganap na demonyo. Nakita niya itong masyadong nakakabigat dahil si Ginta ay tila nagbibigay kay Suzo ng walang tigil na pagmamahal at pag-aalaga, na ginagawa siyang mabuting tao. Sa kabila ng papuri ng demonyo kay Ginta ay tumanggi siya sa alok nito na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang tumulong sa kanya, dahil may panganib na masaktan nila si Ginta at hindi ito maitanggi ng demonyong babae, kaya't sinubukan niyang gamitin ang ibang paraan upang kumbansihin si Suzo at ipinakita sa kanya ang isang pangitain. Ang pangitain ay nagpakita kay Shirayuki na nag-aalis ng damit at naghahanda na kumuha ng backshots sa shrine, na ikinasukan ni Suzo na hindi dahil sa backshots mismo kundi dahil hindi si Ginta ang nagbibigay nito. Tinanong ni Suzo sa demonyo kung totoo ba ang nakita niya, kaya't ipinaliwanag ng demonyo na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na makakita sa hinaharap at makapagbahagi rin ng mga pangitain ng hinaharap sa iba, na katulad ng nakita ni Suzo. Ngunit kung hindi pa rin naniniwala si Suzo ay handa ang demonyo na dalhin siya sa shrine sa mismong oras na iyon upang makita ito ng personal, samantala ay patuloy ang laban ni Ginta sa malaking demonyo at bago magpatuloy ang laban, nais malaman ni Ginta kung bakit umaatake ang mga demonyo sa mga tao sa unang lugar. Ipinaliwanag ng demonyo na ito lamang ang layunin nito sa buhay na di kinakailangang pumatay ng tao ang mga demonyo, ngunit bawat demonyo ay may kani-kanilang layuning dapat tuparin. Sa ngayon ang layunin ng malaking demonyo ay upang mapatagal ang laban dito. May kapangyarihan itong assimilation kung saan maaari niyang makuha ang mga kakayahan ng ibang mga demonyo sa pamamagitan ng pagkain sa kanila, na nagpapahintulot din sa kanya na baguhin ang kanyang katawan sa kanyang kagustuhan. Hindi maaaring mag-atubili si Ginta dito kaya sumugod siya upang patayin si Bulk minsan at para sa lahat. Gayunpaman ay agad na naputol ang kanyang braso nang suntukin ito ni Bulk at nang subukan niyang hiwain ang leeg nito, pero dinurog niya ito ng kanyang mga ngipin. Sa lahat ng aspeto ay dapat napatay na si Ginta, kaso sa huling segundo ay umabot siya sa likod at hinawakan ang isang piraso ng kanyang nabasag na espada, habang nasa gitna ng labanan ay sinaksak ni Ginta ang piraso ng espada sa puso ni Bulk bago pa man ito makabawi, kaya't nagwagi siya. Tinanggap ni Bulk ang kanyang pagkatalo at sa katunayan at masaya pa siya dahil nangangahulugan ito na natupad niya ang kanyang layunin, ipinaliwanag niya na ang kasamang demonyo niya ay may kapangyarihan ng pangitain sa hinaharap. Ginagamit niya ito upang tumingin ng malayo sa hinaharap at eksaktong 170 taon at ayon sa kanyang pangitain, ang pinakamalakas na demonyo sa lahat ng panahon ay naririto kung kaya't sila ay pumunta. Ngunit nang banggitin ni Bulk ang tungkol sa demonyong nakatira sa nayon na pagtanto ni Ginta na si Suzo ang tinutukoy niya. Bago pa man makapag-react si Ginta ay sinabi ni Bulk na magbibigay siya ng regalo dito bilang pagbati sa kanyang tagumpay, bigla ang hinawakan ng putol na braso ni Bulk ang ulo ni Ginta at pinisil ito hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Samantala sa shrine si Kamasa ay nakapatong kay Shirayuki at ang kailangan niya lang gawin ay makabuo ng anak sa kanya upang matapos na ito minsan at magpakailanman, dahil sa wala si Ginta at ito'y nasa misyon at ito ang perpektong pagkakataon, kung hindi ay kailangang magtiis si Ginta sa labas na marinig ang tunog ni Shirayuki na nagdurusa, at sapat na ang pagkakasuklam na nararamdaman ni Kamasa tungkol dito. Subalit bago pa man mangyari ang anuman ay biglang pumasok ang demonyong babae sa pamamagitan ng mga kurtina upang ipakita kay Suzo ang nangyayari, at labis itong ikinadurog ng puso ni Suzo. Sa parehong oras ay nagising si Ginta sa kagubatan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, na ibalik ang kanyang nawawalang braso pero wala siyang panahon para mag-alala tungkol dito dahil maaaring nasa panganib si Suzo, kaya't dali-dali siyang tumakbong pabalik sa nayon. Samantala ay sinusubukan pa rin intindihin ni Suzo ang kanyang nasaksihan, hindi matanggap ni Suzo ang makita si Ginta na umiibig kay Shirayuki, ngunit handa siyang tiisin ito kung magiging masaya si Ginta. Pinigilan pa niya ang kanyang sarili na tumanda upang hindi makagambala sa relasyon ni Ginta at Shirayuki, ngunit ngayong nalaman niyang magpapakasal si Shirayuki sa ibang lalaki at ito na ang huling patak ng pasensya para kay Suzo. Napuno ng galit at biglang napukaw ang kapangyarihan ng demonyo ni Suzo at napuno ng itim na usok ang buong silid habang si Suzo ay nag-transform sa kanyang anyong adult.
Sa gitna ng tensyon ay kinuha ni Kamasa ang alamat na espada at sinubukang atakihin si Suzo kaso bago pa man siya makakilos, hinimatay siya ng demonyong babae at pagkatapos ay dinala niya ang katawan ni Kimas sa labas dahil may balak siyang gawin, iniwan si Shirayuki na mag-isa kasama si Suzo. Hindi nagtagal ay dumating si Ginte sa shrine at buhay pa si Shirayuki kaya tumakbo siya sa mga bisig nito, pero isang segundo lang ay pinugutan ni Suzo ng ulo si Shirayuki at nagulat si Ginte sa nangyari, at ilang sandali lang na lumitaw si Suzo sa likod niya na hawak ang ulo nito. Tinanong ni Ginte si Suzo kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon kaya't sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat tungkol sa pagpapakasal ni Shirayuki sa ibang lalaki, ngunit alam na ito ni Ginte at kahit hindi niya alam ay wala itong karapatan para patayin ito. Napagtanto ni Ginte na ang Suzo na kanyang inaalagaan ay matagal nang nawala at ngayong patay na si Shirayuki, wala na siyang natira kundi puot at nagsimula nang magsanib ang braso ng demonyo sa kanyang katawan, nagbabago ang anyo ni Ginte at ngayon ay tinitingnan niya si Suzo nang may purong pagkakamuhi. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinamumuhian ng ganito ni Ginte at gayong ang hangad lang naman niya ay pasayahin ito, iniisip niya na iiwan siya ni Ginte tulad ng ginawa ng iba kaya't nagpasya siyang patayin na lang ito, ngunit nang saksakin niya si Ginte sa tiyan at napagtanto niyang halos walang epekto ito at nagpatuloy siya sa pagbuga ng butas diretso sa kanyang katawan. Nakaligtas si Suzo sa suntok kaya sinubukan ni Ginte na tapusin siya kaso sa huling segundo ay tumalon ang demonyong babae at inialay ang sarili upang iligtas si Suzo. Sinabi niya kay Suzo na umalis na habang may pagkakataon pa kaya't nagsimula siyang maglakad palayo. Pero bago siya umalis ay binanggit ni Suzo kay Ginte na wala na siyang natitira sa mundong ito kaya gaano man katagal, sisiguraduhin niyang wawasakin niya ang lahat at sa huling araw, babalik siya upang patayin siya dahil sa pagtataksil. At dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.